So ngayon guys, ang gagawin natin ngayon dito sa Avanza natin is magcha-change oil tayo at papalitan din natin siya ng valve cover gasket. Ito yan. Valve cover gasket. Kasi napansin natin, ito papakita ko sa inyo. May mga leak na siya doon. Which is hindi naman siya masyadong malala kasi kung malala yan, makikita mo basang-basa niyan. So, wag na natin paabutin sa ganun. Mura lang naman yung valve seal na gasket. Yan o, merong mga leak yan doon sa gilid. Palitan na natin. Tapos, syempre, sa pag tinanggal natin yan, kakalas muna tayo ng battery para safe tayo. So, dahil sa papalitan na rin natin yung valve seal na na gasket. Gasket ang tawag doon. Mag-change oil na rin tayo. Ito gamit natin. Regular oil lang na petrol. Gagamitin natin is ito, 6 na peraso ang magagamit natin. Bakit 6 na peraso, no? Kasi do sa pag nagche-change oil ako, ang ginagawa ko palagi, usually ang regular niya yung mga 3.5 o mga 3, almost 4 liters lang ang change oil na itong Avanza. Para sa yung 2 litro na to. Yung 2 litro, every time na nag-change oil ako ng mga sasakyan namin, lagi ako nagpa-flashing. So, pag tinanggal ko yung old na langis niya, magdadagdag agad ako ng mga 2 liters. Kung 1.5 engine siya, 2 liters, sapat na yon para lang ma-flashing yung engine. Tapos patatakbuhin, i-start ko siya, pag-idlein ko siya na mga at least 5 minutes. Para lang mabanlawan yung engine. So, ito lang din ang pambanlaw ko. Mineral oil. So, ito na rin din ang pang-change oil ko. So, kung nasa tamang paggamit ka naman nito, okay lang mineral oil. At least, bago natin ibenta, alam natin na nakapag-change oil tayo ng engine, pwede natin sabihin sa next buyer na ito yung tayo na nag-change oil niya. So, ito yung pwede niyang kilometers na pwede na ulit siya mag-change oil. So yun, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin muna natin itong buong valve cover na yan para mapalitan natin ng valve cover gasket. So yun lang, start na natin siya. So yun guys, nakalas na natin tong valve cover. Ito. Yan. Ito na siya, natanggal ko na. Pakita ko sa inyo. So ito. So guys, so makikita mo, well-maintained yung makina nito. Well-maintained siya. Kasi kita mo, wala siyang mga parang sunog na langis o alibaba dyan. Diyan mo makikita kagad kung ang makina ba is hindi siya well-maintained ba siya. So yan o. Napakalinis. So ibig sabihin to na-change oil to regularly. So ito nakikita mo. Ito lang yung mga may leak. Yan may leak na yan dyan. Dito, yan. Makikita mo yung mga ngayon lang to nabuksan. Ngayon lang to nabuksan sa buong buhay niya. Since 2014, ngayon lang siya nabuksan. So original to lahat. So makikita mo yan. Kinalas natin. Ang kamay natin. So yun, lilinisin lang din natin ito na yung pagkakataon natin na linisin na yung valve cover. At linisin na rin yung mga ibang parts. Palitan natin ito. Ito lang ang papalitan natin dyan. Yung gasket niya. Ito. Papalit natin doon sa original. Dahil medyo syempre worn out na yun. So guys, importante sa pagkakalas nito is kung magdi-DIY ka, make sure na tandaan mo kung paano mo siya kinalas at paano mo siya ikinabit at make sure na tama yung mga tawag dito, yung mga kakalasin mo o ikakabit mo mga tornilyo. Parang pag ako katulad nito, pinagse-separate ko yung mga tornilyo.
Hindi ko siya pinaghahalo-halo. Tsaka, tingnan nyo, yung sa likod ko may mga lagyanan. Para hindi lahat na hindi nakakalak sa sahig. Alam mo kung paano mo siya kukunin. So mamaya, i-change oil natin siya. Tapos, syempre, sure na yung susuotin mong damit is malambot. Walang anything na nakakagasgas. Kasi bakit? Para hindi siya magagasgas. Habang nagmo-move ka dyan, hindi siya nagagasgasan. So yung suot natin dry fit lang na manipis. So wala akong anything na suot na belt na makakagasgas. Kasi yun yung napapansin ko sa mga ibang mekaniko na kung ano yung mga suot nila. Minsan makamaong. So kumakalas sila dito, nag-iikot sila dun. So na-experience ko na yan sa ibang sasakyan ko. Bibigyan ko kayo ng sample. Etong Camry ko, nagpalit lang ako dito ng oil na hose, pressure oil ng power steering. Ay makikita mo. Dahil wala silang suot. Makikita mo may mga parang gas-gas dyan. Ewan ko nakikita. Basta nagkaroon siya ng gas-gas dito. Sa side nito. Kasi ditong side lang di sila gumawa. So ako pag gumagawa ko as soon as possible, manipis yung suot ko. Para hindi ako nakakagasgas ng mga sasakyan na ginagawa ko. So yun lang guys. Tutuloy natin ang pagpapalit ng valve seal cover. Tsaka mamaya change oil natin. Yun guys, napapakita ko sa inyo na yung nilinis na natin na valve seal cover bago natin ibalik sa makina. So ito rin yung mga pinalitan lang natin na parts. So ito yun guys, yung valve seal cover, nilinis na rin natin. Yan. Para bago natin balik, wala na yung mga yung mga dumi niya na langis. Tapos ito yung pinagpalitan natin. Kung makikita mo, ayan o. Kita mo yung diferensya ng nipis niya kumpara doon sa bago. Ito malambot. Yan, malambot. Ito malutong na. Malulutong na siya. So ayan, hindi katulad nito oh. Malambot. Ito malulutong na. So ito yung pinalitan natin. Ito yung babalik na ilalagay natin bago. So yun, ikakabit na natin. Pero bago natin ikabit, lilinisin muna natin to. Para at least wala na rin yung mawala din yung pinaka parang leak niya dyan, yung pinagdaanan ng leak niya, lilinisin din natin. So yun lang. Kaya pala sir, guys, so papakita ko sa inyo kung gaano ka-maintain ang makina nito. Ang linis. See? Ang ganda ng makina. So healthy ang makina nito, nitong Toyota Avanza natin. So soon, pag natapos na natin yung mga dapat ipagawa, aircon na lang, papacheck natin yung aircon kasi para na fuse lang naman yung sira. So, gagawin natin, lilinisin muna natin yung mga gilid na yan. Lahat yan, bago natin ibalik ng maayos. So, yun. So yun guys, ito na, nakakabit na natin yung bagong valve seal cover na gasket. So pinfit na lang natin siya. So pag bago to guys, at original naman, hindi mo na kailangan lagyan ng beta gray yung mga gilid. Kasi oil na lang, lagyan mo na lang siya ng oil para pag dumikot, fit na fit siya. So para malinis din tignan, hindi katulad ng iba kasi pinupuno pa ng beta gray para daw hindi mag-leak. Ano pang silbi nitong valve seal kung linagyan mo rin ng beta gray? Di doble-doble lang, madumi lang tignan. So yun, ito bago na yung kinabit natin. So yun guys, naibalik na natin yung valve seal cover. Babalik na lang natin to lahat. Tapos, yan, mag-change oil tayo. Kung kakayanin pa, medyo madilim na kasi. Pero yun, at least, nabalik na natin to na maayos. So yun lang. So yun guys, naibalik na natin lahat.
So hindi na natin siya na-change oil kasi nga madilim na, bukas na lang. So importante na ikabit natin lahat, battery, lahat ng socket, check natin bago i-start. So importante pag nagkakalas kayo ng mga parts, kahit ano, sa engine man yan, kahit saan, walang sobrang tornilyo o walang kukulang. So lahat na ikabit naman natin. So meron ito, katulad nito. Kaya dapat importante bago ka mag-check, magbi-visual checking ka muna bago ka mag-start. Katulad nito, naiwan. So higpitan natin yan. Kasi para iwas tayo sa pagkakamali, lagi tayo mag-check. Iwan natin na maluwag pa pala. So yun, check na natin. Sana walang check engine. So nung successful naman, nakabit natin lahat ng dapat ikabit. Ito, maandar naman siya. Wala naman siyang naiwan o na hindi naikutan. So ito, hindi natin natapos. Bukas sa change oil natin yan. Ito yung pinalitan natin. So importante na ayos natin na wala tayong naging problema. Walang check engine. Kasi usually mag-check engine lang naman yan pag ano kunyari may hindi ka na ikabit na socket o maling kabit ng socket. So isa pa, subukan natin. Nailaw naman lahat ng gauge. So nice. Okay. Ayos. So successful lang ating pagpapalit ng valve seal gasket. So yun, bukas update ko kayo. Pag change oil naman nito, papakita ko sa inyo kung paano naman ako mag-weigh. Paano yung weigh ko ng pag change oil ng kahit anong sasakyan. So yun lang.